Nakaupo lang siya doon ng ilang oras, kalmado, walang pakialam, at itinatanggi ang lahat. Wala akong ginawa. May nawawalang 5 taong gulang na batang babae. Patay na ang babaeng nagbabantay sa kanya, natagpuang nakatali at sinunog sa loob ng trailer. Ang lalaking katapat ng 2 special agent ay sinabi niyang nanging-isda lang siya. Ngunit nag-register ang telepono niya sa malayong lugar mula sa sinabi niyang kinaroroonan. Basa ang kanyang mga bota. Marumi ang kanyang medyas. May damo sa ilalim ng sasakyan niya. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi pa tamang oras, Jake. Mas marami kaming alam kaysa sa kala mo. Anong nagbago mula 2 oras ang nakalipas na yon? Sa kabila ng mesa, hindi sumagot si Ahente Paul Garardi. Kinuha lang niya ang kanyang telepono at itinaas ito. Ngayon, magsimula tayo ulit. Ano sasabihin mo sa amin? Ang parusa ay kamatayan. Ilabas mo ang pamilya mo dito. Anong pangalan yan? Ipapatawag ko ang aking Abogado ko para tawagan. Ka. Hindi ka paniwala. Lampas alas 3:30 pa lang ng umaga noong Hunyo 22, 2016 sa Bemidji, Minnesota. Tulog pa ang buong bayan nang biglang may tumawag sa siyam na isang-isang na nagpagising sa mga first responder. May sunog na sumisira sa isang mobile home sa Hillcrest Manor. Agad na dumating ang mga bumbero, pinatay ang apoy at nagsimula silang maghanap. Pero ang nagsimula bilang isang karaniwang sunog sa gusali ay naging nakakakilabot agad-agad. Sa loob, natagpuan ang katawan ng isang babae na nakagapos ng tape. Agad nakilala ang biktima na si Melissa Norby, 35 anyos. Nakatira siya sa trailer kasama ang kanyang anak na lalaki, isang tahimik at halos hindi napapansing babae. Pero hindi ito isang trahedyang aksidente. Malinaw na iba ito. Mas malala pa. Ang kaso ay inatas kay Special Agent Paul Garardi ng Minnesota Bureau of Criminal Apprehension mula sa tanggapan sa Grand Rapids. Nakipag-ugnayan si Garardi sa lokal na pulisya, mga investigador ng sunog ng estado at kapwa ahente. Ang trailer ay isang crime scene pero hindi pa nila alam kung ano pa ang nawawala. Makalipas ang ilang oras, naapula rin ang apoy. Tinapatan mo na naman ba ng ilaw ang gas can ko? Kakakuha ko lang ng videotape. Ako ba yun? Oh, sobra. Sinusuri ng mga investigador ang natira sa trailer, inaalam ang mga ebidensya at binubuo ang mga huling sandali sa buhay ni Melissa Norby. Simpel lang ang pangunahing tsorya. Pinatay siya at sinadyang sunugin ang lugar para pagtakpan ito. Agad nilang nalaman na, buti na lang, wala ang anak niya sa bahay noong gabing nasunog. Pero bago magtanghali, halos 9 na oras matapos iulat ang unang apoy, may hindi inaasahang nangyari sa harap ng harang ng pulis. Isang babae ang nagsabi sa mga investigador na doon natulog ang anak niyang babae sa bahay na ito. Sa sandaling yon, nagbago ang lahat. Ang kakilakilabot na pangyayaring akala ng mga investigador ay nauunawaan na nila ay iba na pala ng lubusan. Hindi nag-iisa si Melissa Norby sa trailer. Nagbabantay siya ng isang 5 taong gulang na batang babae. Agad kumilos ang investigador at bumalik para magsyasat muli. Hindi na para sa mga pahiwatig, kundi para sa bata. Pero walang bakas ng kanyang mga labi. Dahil walang batang nakita sa mga abo at walang bakas ng kinaroroonan niya, nagtanong ang mga investigador sa mga kaibigan at pamilya ni Melissa Norby. Sino ang mga tao sa buhay niya? Sino ang may alam na siya ang nagbabantay sa bata noong gabing iyon? Sino ang may pagkakataon at motibo para pumatay? Sinimula ng investigador siyasatin ang mga relasyon niya, pati ang mga dating nobyo. Isang pangalan ang agad lumitaw, si Jacob Kin. Inilarawan siya ng mga saksi bilang driver ng food truck na may asul na mata at ayon sa ilang salaysay, may relasyon pa rin sila ni Melissa. May pangalan na ngayon ng pulisya pero wala silang ibang impormasyon maliban sa kanyang itsura. Hindi sana yon magiging mahalaga kung hindi nila nakuha ang record ni Ken.
Hindi lang siya ex ni Melissa, isa rin siyang rehistradong sex offender na may mga naunang hatol sa child pornography. Dati na siyang nahuling ng tangkang makipagkita sa bata para kunan ng litrato. Di na naghintay ang mga investigador, tinawagan siya. At sinagot ni Ken ang tawag. Kakalampas lang ng hating gabi noong Hunyo 23, 2016, 20 oras na mula nang magkasunog sa Hillcrest Manor. Kusang pumunta si Ken sa istasyon ng pulisya ng Bemidji. Kalma siya, kooperatibo pa nga. Nasa kabilang panig ng mesa sina Paul Garardi at Chad Musayas ng Minnesota Bureau of Criminal Apprehension. Sinimula nila agad ang mahalagang usapan. Kilala mo ba ang batang babae na ito? Nasagot ko na ang tanong na yan. Ang focus natin ngayong gabi ay ang batang babae na ito. Kailangan nating ipaalam sa mga magulang niya at komunidad na ginawa natin ang lahat para hanapin siya. May masamang nangyari. Kung may nangyari, hindi na nakontrol at may taong namatay. At ang batang ito ay nasa kung saan man. Buhay man siya o wala na. May obligasyon tayo sa lahat na ibalik siya sa kanyang tahanan. Jake, kung maaari mo kami matulungan sa kahit anong paraan tungkol dyan. Tutulong ako kung kaya ako, pero wala akong may tutulong. Jake, kung maaari. Alam ko na mahirap ito. Alam kong mahirap isipin ang mangyayari at iba pa, pero sinasabi ko ito ngayon. May mga tao dyan na susuporta sa'yo kung sasabihin mo, alam mo, nagkamali ako. Nagkamali ako at sobrang reaksyon ko. At ang batang babae na ito ay... Yes, Pwede natin siyang iuwi. Gawin natin. Sabay tayong tatlo. Iuwi natin ang batang babae nito. Supper, hindi ko alam kung nasaan siya. Wala siya sa akin. Pinipilit mong nasa akin siya o alam ko kung nasaan siya. At hindi ko Ilang oras bago ang panayam, nagpalabas ang mga ahente ng subpoena para sa cellphone records niya. Kung totoong nanging isda si Ken, dapat galing sa malapit na tower ang mga ping. Sa halip, nagmula ang mga ito sa Big Fork, malapit sa lupa, na sa katunayan ay pagmamayari ng kanyang pamilya. Nasaan kang tinawagan ka namin? Yan ang lawa. Nakatayo ka ba sa pantalan habang nasa sasakyan mo? Nasaan tayo nun? Naging puffet at nag-aanda na ako umalis. Sige. Noong oras ka niya tinawagan? Hindi, mga alas 10:23 o alas 10:24 yun. Tingnan mo ang telepono mo. Ipakita mo sa akin ang tawag. Makikita natin ang oras. Mga alas 10:23 o alas 10:27 yun at nagsimulang mag-beep ang telepono ko. Kailangan ko siyang tawagan muli. Nakita mo yung lawa dyan? Diyan ka naroroon. Diyan ang cellphone mo. See? Oh, sinabi ko nang nakuha ko na. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang malinaw na mapa. Kaya alam mo na, mas malapit ang cellphone tower nila dyan kaysa dapat. Nagpay. Sige, hindi ko alam paano nangyari yun, pero wala ako sa Big Florida. Wala rin akong dahilan para mapunta sa Big Floyd. Hindi ko alam bakit nagpay sa tower sa Big Floyd. Wala rin akong dahilan bakit ako bumili ngayong gabi. Alam nilang maraming tao sa buhay ni Melissa mula sa anak hanggang katrabaho ang nagsabing nakikipagkita siya kay Ken. Pinag-uusapan ka ng anak niya, pati pinsan niya, mga katrabaho, at itong babae sa Nebraska. 5 magkaibang tao yan. Kita mo, Ikaw yun. hindi ko pa nakikilala kahit isa sa kanila. Bakit ikaw? Hindi ko alam. Nagka-crush ba siya sa akin noon at nanalo siya ng date? Sinabi ko na to sa'yo. Oo, pero matagal na yun. Ikaw, 1 o 2 taon na ang lumipas. So, Tinalakay nila ang ebidensya. Sa lugar ng sunog, may natagpo ang lata ng gasolina ang mga investigador. May dahilan ba kung bakit nandun ang DNA mo sa lata ng gasolina na yon? At kung sakalin, nandun yan? Meron talaga akong ganang lata ng gasolina. Meron akong ilang lata ng gasolina na kagaya niya. Natagpuan ang lata ng gasolina na yon sa lugar ng panununog. see? May ebidensya ba sa'yo mismo? May ebidensya ba sa sasakyan mo? May ebidensya ba sa bahay mo? Yan ito, may ebidensya ba sa cellphone? Kapag may makita kang ebidensya dyan, pwede mo na akong huliin. Sige,
Pero wala kang makikita dahil wala naman akong ginawa. At walang magiging connection sa palitan mo at niya. Kahit sa anong paraan, James. Walang kaugnayan sa palitan mo at ni Melissa. Ay, hindi. 100% sigurado ka ba? Siyang naput 5% sigurado. 145%. Pagod at antok na ako at pinuyat niyo ako buong gabi. Medyo pagod at antok. Sobrang pagod. May mga naghahanap ngayon sa batang babae na ito. Oh, maraming tao. Kung anak ko yon, ako mismo maghahanap at magbabasag ng pinto. Oh, pero wala akong ginawa sa batang babae. Hindi ko nakita ang batang babae. Matagal ko nang hindi nakikita si Melissa. Wala akong ginawa. Nasa kama ako natutulog. Pasensya, walang kasama para magpatunay sa kwento. Ngayon at kahapon, nagtatrabaho ko. Pagkatapos, nangingisda ako. Paunti-unti nang nauubos ang oras. At sa bawat oras na lumilipas, lalong nagiging desperado ang paghahanap. Binago ng mga ahente ang taktika at pinalabas na aksidente ito na di nila nakontrol. Inasahan nila ang gagamitin ni Ken ang pagkakataon. Kung nasakal siya at namatay sa aksidente, pag-usapan natin at ayusin. Sige, ayusin natin lahat. Ayos ba? Nasa bandit siya at mahilig siya sa maraas na sex. Paano kung nagpanik ka at may nagawa kang masama sa batang babae na ito? Baka naman okay lang siya. Baka mayatid natin siya pa uwi. Sana okay lang siya. Kaya wala akong ginawa. Pero kung di siya okay, pwede natin paliwanag yan. Pinipipilit mo akong sabihin ng isang bagay na hindi ko naman ginawa. Patuloy ang mga tanong pero wala pa ring binibigay si Ken na magagamit nila. Naubusan na ng paraan at oras ang mga ahente. Habang ini-interview si Ken, may ibang ahente na sumusunod sa lead sa Big Fork. Sinundan nila ang mga bakas ng gulong papunta sa isang kakahuyan at natagpuan nila ang isang camper na tinapalan ng tape. May tao ba sa loob? Lumapit ang mga investigador. Dahan-dahan nilang tinanggal ang tape at binuksan ang pinto. Pwede ba akong pumasok? Huwag kang matakot, mga pulis kami. Nandiyan siya, buhay. Nakatali ng electrical tape ang kanyang mga paa at binti at may marka ng tape ang mga braso, pero malaya na ngayon. Kahit paano, nakawala siya. May iba pa bang tao dito kasama mo? Sige. Anong pangalan niya? Sige, kailan kanya dinala dito? Ngayon lang. Ngayon lang ba? Sige. May kotse ba siya? Anong klaseng kotse ang meron siya? Wait, and it has a name on it. Sige, mabait ba siya sa'yo? Pwede mo bang ipakita sa akin ang mga paa mo? Biyan mismo? Sige. Saan ka nakatali ng tape? Sige, meron pa bang iba? May tap ka ba sa braso mo? Pero si Bruce. Tinanggal mo ba ang tape? Nasaan na yung tape? Nandiyan ang tape. Nasa loob ng kotse sa harap. Sige, ang pangalan ko ay Rob at ito si Don. Ilang taon ka na? Malamang. Probably. O kung ano man. Sige. Pagbalik sa istasyon, binalik si Ken para tanungin pa. Ngayon na ang pagkakataon, Jake. Sige, mas marami kaming alam kaysa sa iniisip mong alam namin ngayon. Ano ang itsura niya? May balba siya. Sige. Napuntahan mo na ba bahay niya? Alam mo kulay at itsura ng bahay niya. Ano? Malaki bang bahay o maliit? Maliit na bahay. Sige. Meron ba siyang mga alagang hayop o wala? Sige. Ang inang pusa ay may mga kuting. Sige. Oo, ang inang pusa mo yan kasama ang mga kuting niya. Sige. Masakit ba yung tape sa mga binti mo? Sige. Yung mga braso mo lang, masakit ba yung mga braso mo? Maaari mo bang ituro kung saan masakit ang mga braso mo?
Sige, pwede pa ba kaming kumuha ng litrato? Sige. Ang pangalan ng nanay ko ay... Alam mo ba ang phone number ng nanay mo? Sige, tatawagan natin ang nanay mo. Mamaya-maya lang. Sige. Uhaw ka ba? Sige. Para sa tubig. Kukuha kami ng butter at soft drinks para sa'yo. Ooh. Gusto ko lang soft drinks o iba pa. Sige, bibigay namin ang gusto mo. Sige, ito si Special na Ahente Rob Frake kasama si Special na Ahente Don Newhouse. Ang oras ay 6:11 ng umaga. Ika-23 ng Hunyo, 2016. Binuhat siya ni espesyal na ahente Rob Frake. Niyakap siya ng mahigpit at kumuha ng litrato. Ngayon na ang oras, Jake. Oras na para linawin mo ang mga puntong yun. Ngayon ang oras para magreklamo ka at sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyari rito. Ano ang nagbago mula 2 oras nang nakalipas na ngayon? Hindi sumagot si Paul Gerardi. Iniharap niya ang kanyang telepono kay Ken at ipinakita ang litrato ni ahente Rob Frake na karga ang bata sa kanyang mga braso. Sa unang pagkakataon, hindi na maikakaila ang katotohanan. Hindi na uubra ang kasinungalingan ni Ken. Nagsimulang magpag-usap Ken. Was again a few weeks to a month ago. Okay. Nakuha na niya ako ng buho. At nag-usap kami. Hindi pa kami nagdi-date o nagkaroon ng sexual na relasyon. Pero kami, alam mo, nag-roleplay on the phone. Nag-roleplay kayo. Anong papel niya? Tatay at not know the buy. That kind of stuff. Okay. Pwede ka bang pumunta roon para sa kanya or para kay Melissa? Sino yun? It was for Melissa, but it was... Alam mo bang pupunta siya roon? Nagbago na ang kaso, tapos na ang paghahanap, ligtas na ang bata, at si Jacob Ken ay makukulong. Pero hindi doon natapos ang investigasyon. Sa mga sumunod na linggo, may lumabas na nakakagulat na ebidensya. Sa nakakagimbal na takbo ng mga pangyayari, naniniwala ang mga pulis na pinlano ni Ken at Norby ang pangdukot ng magkasama. Narecover ang mga cellphone at laptop na naglalaman ng child pornography at mga text message na nagdedetalye ng kanilang plano, kabilang na ang pagpapanggap ng pag-atake kay Norby. Sa isang punto, nagbago ang plano at namatay si Norby. Hindi man natin malaman ang motibo ni Ken sa pagpatay kay Norby, pero nakakakilabot na agad ang record niya. Maaring si Melissa Norby ay naging sagabal lang. Si Jacob Ken ay kinasuhan ng kidnapping, sexual assault, pagpatay at panununog. Sinuri sa ospital ang batang babae na dinukot niya. Ang mga pinagdaanan niya sa loob ng 27 oras ay mananatili sa kanya at sa kanyang pamilya habang buhay. Si Jacob Ken ay kalaunan umamin ng kasalanan sa first-degree murder, kidnapping at criminal sexual conduct. Hinatulan siya ng 52 taon sa kulungan. Noong 2017, ang Bemidji Police Department ay tinanghal na Agency of the Year sa Minnesota Sex Crimes Investigators Association Conference dahil sa kanilang masusing pantatrabaho sa kasong ito. Noong taon ding iyon, pinarangalan ng National Center for Missing and Exploited Children's Heroes Award ang mga miyembro ng Bemidji Police Department at mga ahente mula sa Minnesota BCA, kabilang sina Frank, Gerardi at Museus. Ang mga parangal ay pagkilala sa natatanging mga tauhan ng kapulisan na gumawa ng higit pa sa hinihini ng tungkulin para mailigtas ang mga bata. Para sa mga ahente at opisyal sa kasong ito, ang pagsagip ay higit pa sa trabaho. Hindi nila malilimutan ang sandaling ito. Para sa Law and Crime Investigates, ako si Kristen Thorne.